gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming nagulat at hindi I am ready nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya. Bahagyang binaha ang ilang kalsada at sa ilang lugar, umulan pa ng yelo. At mga kapuso, pinaghahanda naman ngayong gabi ang Metro Manila, Rizal, Nueva Ecija at Batangas. Kasi ayon sa pag-asa, posible na naman bumagsak ang ulan mula sa Quezon City. Nakatutukuhan si Steve Dailisan. Steve. Mike, Mel, Vicky, bago natin naranasan yung pagbuhos o yung thunderstorm kanina ay nasa 35 degrees Celsius yung naitalang temperatura sa Pag-asa Science Garden dito sa Quezon City. Kaya nga, yung panandalian at mabilisan na pagulan kanina kahit papano nagdulot din ng panandaliang ginhawa. Ang kaso, kakambal din yan yung perwisyo na dinulot lalo na dun sa mga motorista na na-traffic, yung mga commuter na nahirapang sumakay. At kanina nga, Mel, Mike, Vicky, ay may mga kapuso tayo na nagmistulang basang sisiw. Halos mag-zero visibility sa Philcoa, Quezon City nang biglang bumusang malakas na ulan bandang alas 2 ng hapon. Tuloy, bumagal at napahazard ang mga sasakyan. May nagkasagian pa sa electrical road. Iniiwasan kasi ang lubak sa hanggang gutter na tubig. Tumaas din ang tubig sa isang bahagi ng circle, pati sa bahagi ito ng Commonwealth. Sa maliit na waiting shed na ito sa City Hall, siksikan ng mga taong hindi nasahan ng bagsak ng ulan sa gitna ng tag-init. Karamihan, walang bitbit na payong. Nabigla kami, biglang ulan laang. Ang lakas. Nabilad po ako sa araw kanina, tapos eto, nabutan na ako ng ulan. Sa North Avenue, marami rin ang nagulat sa biglang buhos ng ulan. Ang ilang sidewalk vendor di magkanda-ugaga sa pagsilong ng kanilang mga paninda. Hindi rin I am ready ang maraming pasaherong walang dalang payong. Ang surprise ulan, instant baha rin ang dala. Pero sa Barangay Kaligayahan sa Novaliches, Quezon City, ang ulan may kasama pang yelo. Sa kuwang ito ng isang news scooper, dinig na dinig ang lagapak ng mga malahole na laki ng yelo. Sa Novaliches rin, namangha ang batang ito sa pagulan ng yelo. Bilog na yelo! Naranasan rin ang hailstorm sa Bulacan, base sa kuha ng iba pang news scooper. Paliwanag ng Pag-asa, panandalian lang ang kung tawaging thunderstorm na tumatagal ng 30 minuto hanggang 1 oras. Apektado ang Quezon City, Marikina at North Caloocan sa Metro Manila. Naramdaman din ang pag-ulan sa Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna, Zambales at Nueva Ecija. Paliwanag ng Pag-asa, pinabibilis ng matinding init ang evaporation at pamumuo ng ulap. Nakalaunay bumibigat kaya kailangan ng bumagsak ang ulan na may kambal pang tulog at ulan. Usually pag yung mga ulan galing sa thunderstorm, malalakas po talaga yan. Pero short duration lamang. Minsan nagdadala din yan ng mga small tornado na tinatawag. Minsan may mga time na nagkakaroon ng report na umuulan ng maliliit na yelo. Laking ginhawa sana ang ulan para sa mga tulad ni Ray na bilad sa construction site. Pero nag-aalala siya. Magkaroon ng pasma, ganon. Yun lang, hindi natin alam kung anong resulta sa katawan namin. Kaya ang payo ng Pag-asa, ugaling magbaon ng payong para handa sa init at ulan. Huwag din kaligtaang uminom ng vitamins para lumakas ang resistensya. Mike, yung inaalala nung na-interview natin kanina, yung pasma, ang paliwanag sa atin ni DOH spokesperson Dr. Lyndon Lisoy, wala naman daw medical na basehan yan. Gayun din yung mga nag-aalala na baka sila'y magkasakit kapag nakaamoy ng alimuong, medyo mabaho raw talaga yung amoy ng singaw ng lupa, pero hindi naman yan nagdudulot ng sakit. Ang dapat gawin ay palakasin ang resistensya. At kung kayo po ay nabilad sa init at naulanan, dapat magpalit agad ng damit para makaiwas sa ubo at sipon. Balik sa'yo, Mike. Naku, Steve, ulitin natin. Init-init, biglang uulan. Naku po, maraming salamat, Steve Dailisan. Ang dagdag paliwanag tungkol sa malakas na buhos ng ulan sa gitna ng tag-init. Ihahatid ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Yes, Mel. Matinding thunderstorm nga ang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon kaninang hapon, kabilang na ang Metro Manila. Katunayan, halos 65 millimeters ng ulan ang bumuhos sa ilang bahagi ng Metro Manila sa loob lamang ng 2 oras. At sa rainfall classification ng Pag-asa, itinuturing yung 65 millimeters na yan ng intense rainfall kaya posibleng magdulot ng pagbahayan. At base sa pinakabagong advisory ng Pag-asa,
asahan pa rin ang thunderstorm sa Metro Manila at ilang karating probinsya hanggang alas 7:30 ng gabi. Bukas naman ng umaga, asahan ng mahinang ulan dyan sa Cagayan Valley at sa Bicol Region. Dulot pa rin yan ng easterlies. At sa hapon, posible ang thunderstorm dyan sa may northern at central section ng Luzon, base naman sa datos ng The Weather Company. At dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas na sa mga susunod na araw. Wala tayong nakikitang posibleng pagkakaroon ng thunderstorm at mananatiling maalinsangan po ang panahon. Sa Visayas, may ulan dyan sa eastern section pagdating ng hapon. At sa Mindanao, eastern section din ng makakaranas ng mga pagulan. Umaga pa lamang yan. At sa tanghali, may mahina hanggang katamtamang ulan sa halos malaking bahagi ng Mindanao. Sandali lang, Mang Tani. Nag-post po si Peter Mones at si Francis Yo sa Magtanong kay Mang Tani. Ito ho, ang tanong, normal lang daw ba na may localized thunderstorms ngayong tag-init? At kahit El Nino raw ba nagkaka-thunderstorm din na malakas, Mang Tani? Mel, Peter at Francis, normal lang po na magkaroon ng malakas na ulan at hangin na dulot ng thunderstorm kahit na tagaraw o kahit na may El Nino. Tatlong kondisyon kasi ang kailangan para mabuo ang isang localized thunderstorm. Una, may sapat na moisture supply sa atmosphere, mainit na kapaligiran tulad nung naranasan natin bago umulan, at yung kasing init na yon nagsisilbing puwersa para umangat yung moisture sa atmosphere at buoyancy o yung tuloy-tuloy na pag-angat ng mainit na moisture hanggang doon sa mga 12 kilometers above the surface. At pag umangat ng gusto yan, yan ang magiging cumulonimbus cloud o thunderstorm cloud na magdudulot ng matitinding pagkidlat at pagulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Samantala, bago po bumuhos ang ulan, napakainit kaninang tanghali. At syempre, uminit din ang ulo ng maraming pasahero ng MRT dahil hindi sila nakasakay. Tinatayang 10,000 pasahero ng MRT ang naapektuhan dahil iilang tren lang ang nakabiyahe kanina. Bumigay kasi ang aircon ng mga tren. Naayos naman ba ang problema? Mula po sa North Avenue Station, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol! Vicky, marami na namang pasahero ang stranded nang muli na namang magkaberya ang MRT3 kaya ang ilan sa kanila nag-unahang sumakay ng bus at iba pang pampublikong sasakyan. 11:45 ng umaga, ganito ang sitwasyon sa MRT North Avenue Station. Nagmadaling mababa ng mga pasahero mula sa tumirik na tren at ilang saglit lang, napakarami ng tao sa ibaba. Anong oras pa? Ilang oras kayo nakapila? Mga 2 oras na din, ang init na kasi ito sa taas kaya magbabas na lang kami. 2 oras kayo pumila pero magtsatsaga na lang kayo. Oo. Alam naman traffic kasi kaso nga lang matatagalan kami dito eh. Hindi po maandar yung pila. So anong gagawin nyo na lang ngayon? Mag-commute na lang, diretso. Ako, katulad ko, Ayala pa ako. POA. Anong nangyari? Sira yata yung LRT, MRT. Ano yun? Ano na lang gagawin? Bus. Matagal-tagal na lang. Wala magagawa. Hassle po ba? Lalo na hindi kasama. Oo. Ang nakikita nyo sa aking likuran, ito yung mga pasahero ng MRT na ilang oras din nagabangat ng kapila. Pero tingnan nyo naman, no choice sila ngayon kundi nagbabaan lahat at talagang nag-uunahan makasakay ng bus at iba pang public transport makapunta lamang sa kanilang mga paroroonan. Dahil karamihan nagmamadali, unahan sa pagsakay ng bus. Ayon sa MMDA Traffic Volunteer, 2 hanggang 3 lane ng EDSA southbound ang inukupa ng mga pasahero kaya nag-traffic sa lugar. Pasado alas 12 ng tanghali ng paakyati ng gwardya ang mga pasahero ng MRT dahil balik normal na raw ang operasyon pero mahaba pa rin ang pila. Pag puno sa taas, ma'am, crowd control tayo. May iwasan po yung disgrasya po. Magbabas na lang po. Sobrang mga hassle nila magpalisan lang. Hassle eh. Das-das papasok ko eh. So hindi ka na magpapapumila dyan? Hindi na. Madaming tao masyado. Hindi na po kayo magtsatsagang pumila dyan? Siyempre po. Bakit po? Hindi ka sigurado kung makakarating ka doon sa paroroonan mo eh. Ano bang bago? Lagi naman ganun eh. Minala nila yung pamasahe. Sana po inayos din po nila yung servisyo nila. Sa Cubao Station, normal ang sitwasyon. Pero sa Santolan Station, hindi rin pinapasok ang mga pasaherong pa-southbound at pinayuhang mag-bus na lang dahil matagal ang pagdating ng tren. Sa Pasay EDSA Station, mahaba ang pila at puno ang tren kaninang bago mag-alas 2 ng hapon.
Vicky, sa impormasyon na nakuha natin few minutes before we air, sabi ng Global APT, ito yung maintenance provider ng MRT, na ibalik rin daw nila sa ayos ang 6 na bagon na nagkaroon ng problema. Kaya before daw mag-rush hour ngayon ay nasa 14 na coaches o yung tren na ang bumabiyahe. Samantala, Vicky, wala mang katiyakan na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Ang pakiusap na lamang ng ating mga kababayan na sumasakay lagi ng MRT, wag naman daw sanang ganito kalala kung kailan naman daw nagtaas ng pamasahe ang MRT. Vicky? Nadagdagan pa ng problema ng ulan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Ayos, sa puntong ito mga kapuso, alamin natin na mas malaliman pa ay yung dahilan nung bakit lilimang tren lang ng MRT ang umandar kaninang tanghaling kasagsagan pa ng init. Ay, karoon daw ng problema nga sa aircon eh. Ito po ang pagtutok ni June Veneracion. June. Mula alas 11 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, 6 na tren ang pinabalik sa depot ng MRT3 dahil bumigay ang air conditioning unit ng mga ito. Bumagsak kasi ang level ng refrigerant o freon, kaya malapugon ang init sa mga tren. Dahil sa aberya, 5 tren lang ang nakabiyahe. Ito ang pinakamababang bilang mula na magsimula ang operasyon ng MRT3 noong 1999. Kaya nilibitahan ang pinapasok ng mga pasahero sa mga istasyon. Sa taya ng MRT3, 10,000 pasahero ang naapektuhan ng aberyang ito. Asilyado yung tren natin, walang opening dyan. Pag nawala yung aircon, talagang mafe-feel ka agad ng pasahero yung init. And ayaw natin patakbuhin yung tren ng walang aircon kasi nga kung napakainit sa loob, baka merong magpilit na buksan yung bintana o yung pintuan. Problema pa, kinulang sa supply ng freon ang maintenance provider ng MRT, ang Global APT. Kaya natagalan bago na ibalik sa biyahe ang mga nagka-problemang tren. Obligasyon dapat ng maintenance provider natin na dapat may sufficient stock of supplies to enable fast and immediate replacement ng mga kinakailangan para tuloy-tuloy ang pagtakbo ng tren. Pero pareho pa rin ang katwiran ng APT dahil buwanan lang ang extension ng maintenance contract nila. Hindi sila nag-i-stock ng maraming supply gaya ng freon. We cannot buy supply for 6 months because we're unsure of our stay here. Because our contract is renewed every month. So we only buy so much. Luma na rin daw ang air conditioning unit ng mga tren kaya posibleng nag-leak, kaya sumingaw ang freon. Pero ano pa man ang dahilan, kaliwat kanang multa na naman ang aabuti ng Global APT. Obligasyon ng Global APT na dapat 15 hanggang 20 tren ang tumatakbo kada araw. Kapag hindi, 60 to 80,000 pesos ang multa kada isang bagon na hindi makabiyahe. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nahuli ka ang isang lalaki na nagnakaw ng mamahaling flashlight sa isang tindahan sa Makati. Ang modus ng taong ito sa pananalisi, tituntukan ni Emil Sumangil. Exclusive. Pumapasok siya. Dati, nung tinulungan ko yung kaibigan... Pumasok sa tindahan ng survival at outdoor equipment ng suspect na parang isang ordinaryong customer. Habang sinisipat ng suspect ang mga tindang tactical equipment sa estante, kapuna-punang hindi mapirmi ang kanyang mga kamay, maya't maya'y hinahawi niya ang kanyang buhok at inaayos ang bitbit na shoulder bag. Hindi nagtagal, pinademo ng lalaki ang natipuhan niyang produkto na isang uri ng tinatawag na high-intensity, high-end flashlight na mabili raw sa ngayon at may halagang mahigit 5,000 piso. Meron siyang strobe mode. Yan. Walang 5 minuto, binili na niya ang produkto. As I was writing the receipt, pinapirmahan ko sa kanya. Nung pinupunit ko na, sir, teka, kasi yung sabi niya to sir, teka, kasi hintayin ko lang yung tita ko. Okay. Sabi ko, tita mo ba magbabayad? Sabi niya, oo eh. Okay. Inilagay muna na may-ari ang flashlight sa ibabaw ng estante at iniwan ng lalaki sandali para asikasuhin naman ang ibang customer. From the onset pa lang, nililito niya kami. So aside from the flashlight, he would ask for different things like mga yung bags. Masdan ang ginawa ng suspect. Binuksan ito ang paper bag at inialis sa kahon ng flashlight. Kinausap muli ng suspect ang isa pa sa may-ari at sinabing babayaran na niya ito ng cash. Ang kamay ng lalaki nakasuot na sa loob ng paper bag. At nang mawala ang atensyon ng may-ari sa biniling flashlight para abutin ang calculator sa tabi, sinabayan ito ng suspect. Binunot ang flashlight sa paper bag sabay suot sa bulsa ng pantalon. Nagpaalam daw ito na mag-withdraw sa ATM at bilang patunay na babalik, iniwan ito ang kanyang bag. Pero lingid sa kalaman ng mga biktima, nadali na sila ng modus ng lalaki.
Naghaina ng reklamo sa Makati Police ang establishmento at nag-alok sila ngayon ng 20,000 pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Tigil muna ang pag-aalaga ng mga manok sa ilang poultry sa Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan. Ito po itong farm na itong pakikita namin, walang kalaman-laman. Ayan mga kapuso, yung mga kulungan po yan ng manok eh. Bukod daw kasi sa maselang pag-aalaga ng manok, nalugi rin daw sila dahil bumagsak ang tinatawag na farm gate price. Yung mga middleman lang daw o yung mga taga-pagitna, ang mga nagtitinda sa palengke, yun po ang kumikita lang. Nanawagan din sila sa Department of Agriculture na magkaroon ng regular na pagbabantay o monitoring ng presyo ng manok sa mga poultry. Samantala, bumagsak po sa pinakamababa nitong antas ang satisfaction rating ng Administrasyong Aquino mula nang maluklok sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Mula 34 points noong Disyembre, 15 puntos ang ibinaba ng net satisfaction rating ng National Administration. Kaya mula good, naging moderate na lang ang rating ng administrasyon. Ayon po sa mga analyst, posibleng bunsod pa rin ito ng nangyaring engkwentro sa Maguindanao noong Enero. Iginit naman ng Malacanang na sa halip na tumutok sa resulta ng mga survey, mas pinagtutuunan daw ng pansin ng Pangulo ang mga maiiwan niyang pamana ng magandang pamamahala. Ayon po sa SWS, walang nagkomisyon sa survey na isinagawa mula March 20 hanggang 23. Hindi na nga sinlaki ng iniutos sa kanilang i-rollback, mababawasan pa ang 2 pisong bawas singil ng Manila Water. Magiging 63 centavos na lang ito dahil sa epekto ng inflation. Sa Maynilad naman, hindi bawas, kundi dagdag singil ang ipatutupad. Nakatutok si Julius Segovia. Magandang balita sana, pero lubhang maliit sa orihinal na utos ng MWSS na mahigit 7 pesos na bawas singil ang magiging rollback sa tubig ng Manila Water. Imbes na 7 pesos, 2 pesos and 77 centavos per cubic meter lang ang ipatutupad sa Hunyo. Ang problema, mababawasan pa. Ang bawas na bawas singil na yan, liliit pa dahil ikakarga na raw ang galaw sa inflation rate na 2 taong hindi na singil. Kaya papatak. 63 centavos per cubic meter lang talaga ang bawas para sa taong ito. Sa mga residente kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan, 4 pesos ang imumura ng monthly water bill. Aabot naman sa 15 pesos ang bawas kung 30 cubic meter ang konsumo. Dahil sa pagkapanalo ng MWSS sa arbitration panel na hindi dapat ikarga ng Manila Water sa kanilang customers ang corporate income tax, may magkasunod pang bawas singil sa susunod na 2 taon. Nirerespeto naman ng Manila Water ang desisyon at hindi na raw aapela. Pero nababahala sila. It's fundamentally changing the concession agreement and fundamentally changing the character and the nature of Manila Water. Especially now na public utility na ang naging desisyon. So these are the questions that we are actually raising. Ang mga sineserbisyohan naman ng Maynilad, hindi rollback, kundi 1 peso per cubic meter na dagdag singil ang mararanasan. Hindi sang-ayon dito ang Maynilad. Mahigit 4 pesos per cubic meter daw ang inaprobahang taas singil ng panel. Lumiit ang rate hike dahil inalis din ng MWSS sa kwenta ang corporate income tax na mahigit 3 piso. Taliwas daw ito sa utos ng arbitration panel. Hindi katanggap-tanggap yung decision ng MWSS na hindi sundin yung appeals panel decision, hindi sundin yung concession agreement, at gawin lang nila kung anong gusto nilang gawin. Noong Enero pa inilabas ng arbitration panel ang desisyon sa Maynilad, pero hindi ito agad ipinatupad ng MWSS, kaya mahigit ng 3 bilyong piso ang danyos na hinihingi nila mula sa gobyerno. Iniakyat ulit nila ang usapin sa arbitration sa Singapore. Mas malaki ang bawas singil na utos ng MWSS sa Manila Water noong 2013 kumpara sa inaprubahan ngayon ng arbitration panel. Ang Maynilad, imbes na bawas, taas singil pang ipatutupad. Kaya ang tanong, dehado ba rito ang mga consumer? Ayokong tawagin na panalo yung consumer, talo yung concessionaire, o panalo yung concessionaire, talo yung consumer. Yung trabaho ng regulatory office ay alamin kung ano yung dapat. Our charter tells us that we have to implement a tariff which is just and equitable. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.
Nagpakitang gilas sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa ikalawang araw ng Balikatan Exercise 2015. Ang pagsasanay ay itinuon kung paano ipagtatanggol ang teritoryo mula sa mga mananakop. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Sa paglanding ng helicopter sa tambuhalang warship na USS Green Bay, tanaw na tanaw ang lakas ng puwersa militar ng Estados Unidos. Pagbukas ng barko, lumabas naman ang hindi bababa sa 10 Assault Amphibious Vehicles o AAVs ng US Marines. Lumusong sa tubig. Hanggang sa makasampa na sa buhangin. Bumaba ang ground forces, pumahimpapawid ang air support. At nagpaula ng bala ang sanib puwersang US at Pilipinas. Ito ang ikalawang araw ng Balikatan 2015. Sa Balikatan exercises, nagkakaroon sila ng senaryo o nung parang simulation. Sa pagkakataong ito, ang senaryo is merong sumakop na bansa dito sa bahaging ito ng Zambales. Kaya nagtutulong ang puwersa ng US at ng Pilipinas. At ang pangalan ng bansa na sumakop sa Pilipinas ay ang fictional country na Calabenya. Territorial defense o pagtatanggol sa teritoryo ang isa sa tema ngayong taon. It is expected that armed forces will have a territorial defense focus, and the internal security should be with the local government. The important thing is, if we are placed in a position that we need to do this, we are already proficient. We are already well-practiced. Noong nakaraang Lunes lang, binomba ng water cannon ng Coast Guard ng China ang ilang Pilipinong nangingisda sa Panatag Shoal. Ang Panatag o Scarborough Shoal ay mahigit 100 nautical miles lang mula sa Zambales na pinagdarausan ng Balikatan. At sa kabila ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa mga teritoryong inaangkin nito, giit pa rin ang Pilipinas at Amerika. Walang kinalaman dito ang Balikatan. The complexity of this exercise is borne out by the beauty of this training range. So it's very practical that we'd use this outstanding training range in order to get all our objectives of the exercise out. Kabilang sa mga dumalo sa Balikatan, sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang. Kung kailan magkakaroon ng higit na mas malakas na armas at makabagong kagamitan ng mga tropang Pinoy, mahirap daw masabi sa ngayon. Pero may mga iba pa raw mas mahalaga kaysa rito. The Philippine Marines are among the toughest, they're among the most adaptive, and as you saw today, they fit right into the interoperability of our forces. Mula rito sa Zambales, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, kahit nasa kabilang bakod na, binisita pa rin si Manny Pacquiao ng dati niyang bodyguard na ngayon nasa kampo na ni Floyd Mayweather Jr. Ano naman kaya ang pakay niya? Mula po sa California, yan ang tinutukan ni Lay Alves exclusive. Nagtaka ang ilang miyembro ng Team Pacquiao nang makita sa training ni Pacman sa Griffith Park ang isang bodyguard ni Floyd Mayweather Jr. Ang UFC fighter at trainer na si Alex Diciero ay naging bodyguard muna ni Pacquiao bago siya lumipat kay Marcos Maidana at saka napunta kay Mayweather. Kasama niyang lumipat sa kampo ni Mayweather ang kanyang kapatid na si Alex Ariza, conditioning coach ngayon ni Floyd na dati ring Team Pacquiao. Ano kaya ang pakay niya sa pagbisita sa pambansang kamao? Just, the luck that I love him and see him someday again. I worked for him for like 5 fights for a minute. So he's very close. Maya-maya pa, pinayagan na makalapit si Diciero habang nagpapahinga si Pacquiao sa sasakyan. May iniabot siyang sobre kay Pacquiao na naglalaman umano ng baseball game tickets. Just good luck and see you soon. He's very happy. Good to see you. Alam naman nila yung ugali ko na hindi naman ako nakaaway na tao. Sabi niya nga parang magkaibigan daw kayo. Magkaibigan naman. Kwento ni Diciero, naging mabuti si Pacquiao sa kanya. Wala rin daw siyang masasabi sa boss niya ngayon na si Mayweather. Pareho raw dibdiban kung maghanda sa laban si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. At ang ugali raw ni Floyd, taliwas sa imaheng ipinakikita nito sa publiko. He one of the best boss I ever had. Money-wise, he paid very good.
and he's nothing what you guys think he is. Very, very generous, respectful. Yeah, he's a very nice guy. Di na sinagot ni Desiero kung sino ang nais niyang manalo. I want both have a great fight, and the best win. Ang sigurado raw, magiging maganda ang laban dahil pinaghandaan itong mabuti ng dalawa sa pinakamagagaling na boksingero sa kasaysayan. Samantala kanina, biglang pinakancel ni Bob Arum ng Top Rank ang media conference call kay Pacquiao. Biglang dami raw kasi ng mga gustong magtanong sa pambansang kamao at nagkaroon ng technical glitch matapos ang ilang minuto. Mula rito sa Los Angeles, California, Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Handang-handa na raw sa bakbakan ang ating pambansang kamao. At sa gitna nito, may apela siya sa mga Pilipino. Mula sa California, sa Amerika, nakatutok si Mark Zambrano. Huling linggo ng training ni pambansang kamao Manny Pacquiao dito sa Los Angeles, California. Kaninang umaga, bakas ang sigla sa galaw ng 8-weight division champion sa Griffith Park. Nakuha pa niya kumanta ng praise and worship songs habang nagko-core exercises. Sa wildcard gym kinahapunan, kabuo ang 30 rounds ng combined punch mitts, heavy bag, speedball at shadow boxing ang ginawa ni Pacquiao. Ayon kay Coach Freddie Roach, 100% ready na si Pacquiao para sa laban. We peaked on last Saturday, and now it's time to start tapering off a little bit. I mean, we're still working really good quality, hard rounds, but like on the mitts today, we did 10 rounds. And he wanted to go 12, but I said no. Because last time we did 16, and that we kind of warm out a little bit. Tanging misyon na lang ng team sa ngayon ay panatilihin ang lakas at resistensya ni Pacquiao. Noong Sabado, yung lahat na gusto namin makita, nailabas namin lahat. So, nag-decision kami nila na Coach Freddy na bawasan na kasi ando na yung pick eh. So, ang ginagawa natin ngayon na mai-maintain na lang ng maayos para pagdating natin sa laban, nasa katamtama lang tayo na medyo uhaw tayo sa laban. Natuwa din si Pacquiao na nakuha niya ang inaasam na kondisyon na pinaghirapan niya sa training camp. Nang tanungin kung ito na ang pinakamagandang kondisyon na naabot niya. The best. The best. Like... Ang tanging mensahe niya sa lahat ng kanyang fans. Huwag kayong kabahan, basta ako naman lalaban sa taas ng ring eh. Just all I need is pray for me and I will take care in the ring. Aminado si Manny Pacquiao na ito na ang pinakamagandang training camp na kanyang pinagdaanan sa kanyang makulay na karera. At ayon din sa kanya, sa May 2, makikita natin ang pinakamagaling na Manny Pacquiao na ating nakita. Mula dito sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California, Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. #GoManny. Naglunsad ang Philippine Postal Corporation ng tinatawag ng commemorative stamps ng ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Ika nga'y limited edition ang Pac-Man stamps dahil nasa 400,000 kopya lang po ang inimprenta. O ilang nga ba yung tama? Ayan mga kapuso. 400 tama, 1,000 kopya lang po. Ang isa po ay nagkakalaga ng 40 pesos. Yung isa naman stampa o selyo ay 10 piso naman ang presyo. Paraan daw ito ng PhilPost para bigyan ng suporta si Manny Pacquiao sa laban niya kontra kay Floyd Mayweather Jr. Ikalawang beses na itong naglabas ang PhilPost ng ikangay commemorative stamp ni Manny Pacquiao. Bali-balitang magpapakasal na raw sina Cavite Vice Governor Jolo Revilla at girlfriend niyang Jody Santamaria. Naging usapan niya nang bumiyahe pa Amerika si Jolo mahigit 1 buwan matapos niyang aksidente umanong mabaril ang sarili. Pero ayon sa handler ni Jody, pumunta sa Amerika ang aktres para magbakasyon. Ipinaliwanag din ng ina ni Jolo na si Congresswoman Lani Mercado ang totoong dahilan ng kanilang US trip. He has to have some medical checkup sa United States for his migraine naman. Binigyan ng bridal shower si Isabel Oli ng kanyang mga kaibigan. Sa Instagram posts ng soon-to-be Mrs. ni John Prats, sinabi niyang naging extra special ang araw niya dahil sa effort ng kanyang friends. Present sa party ang kapatid ni John na si Camille Prats, Starstruck graduates na sina Raisa Senon at LJ Reyes, gayon din sina Nikki Valdez at China Ortaleza. May hashtag pa nga si Isabel na Dynamite Wedding. Samantala, tuluyan ang
Kasalukuyang ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang kontrata ng COMELEC at Smartmatic TIM sa pagkukumpuni at pagme-maintain ng mga PCOS machine. Kaya ang higit 80,000 makina may tsansang hindi na raw magamit sa automated elections. Paano na ngayon ang eleksyon 2016? Yan naman ang tinutukan ni JP Soriano. Unanimous ang pasya ng Korte Suprema. Pinaboran ang petisyon na nagpapatigil sa pinasok na 270 million peso na kontrata ng COMELEC at Smartmatic TIM para sa diagnostics at repair ng mga PCOS machines para sa 2016 elections. Ang grupong Automated Election System Watch kasama sina Bishop Broderick Pabilio at Integrated Bar of the Philippines ang nagpetisyon. The petitions are granted. Accordingly, COMELEC Resolution number 9922 and the Extended Warranty Contract Program 1 are declared null and void. This decision is immediately executory in view of the time considerations attendant herein. Tinawag na midnight deal ng mga petitioner ang kontrata dahil naisara ito ilang araw lang bago magretiro si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Sa desisyon ng Korte Suprema, bigo raw ang COMELEC na idepensa kung bakit sila nauwi sa direct contracting sa Smartmatic TIM. Malinaw raw na nagkaroon ng grave abuse of discretion, kaya hindi raw dapat matuloy ang extended warranty program. Dapat din daw ibalik ng Smartmatic sa gobyerno ang ibinayad nitong pera para sa kontrata. Nasa 82,000 PCOS machines ang kasama sa kontrata na gagamitin para sa 2016 presidential elections. Its claims of impracticality were not supported by independently verifiable data, and its perceived warranty extension is in reality a circumvention of the procurement law. It is clear that the COMELEC committed grave abuse of discretion. Sa kabila ng inilabas na desisyon, sabi ng Korte Suprema, pwede pa rin naman daw sumali ang Smartmatic TIM kung sakali magkakaroon pa rin ng bidding ang COMELEC. Pwede pa rin daw mag-file ng motion for reconsideration ng COMELEC, pero dapat daw ipatupad na ang desisyon sa lalong madaling panahon. Desisyon na maaring magkaroon ng epekto kung magiging manual o automated pa rin ang eleksyon 2016. Hindi na raw ikinagulat ng COMELEC ang desisyon ng SC, kaya't nakapaglatag na sila ng opsyon na pwedeng gamitin sa eleksyon 2016. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, pwede naman daw na magparibid ang COMELEC. Kaso ang tanong, may sapat pa bang oras para gawin ito? At kung hindi na talaga magagamit ang 82,000 na PCOS machines, may 23,000 PCOS machines na bibilhin ang COMELEC. Ang mga ito raw ang ikakalat at paghahati-hatian na lang ng mga presinto sa buong bansa. The most popular internally among our planners is yung idea na we can do a CCOS, no? A Central Count Optical Scan setup, kung saan kung ano man yung PCOS na meron tayo, pwede natin gamitin na hindi sa presinto lamang, kundi isi-share ng maraming presinto ang isang PCOS. Ikinatuwa naman ng AES Watch at ng IBP ang desisyon ng Korte Suprema. Mula sa Baguio City, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iginagalang naman daw ng Smartmatic ang desisyong ito ng Korte Suprema. Pero hindi raw malinaw sa kanila kung bakit hindi tinanggap ng Korte ang mga ebidensya na magpapakita na ang kontrata ay naayon sa batas. Naniniwala raw sila na Smartmatic ang nararapat na tumiyak na nasa pinakamagandang kondisyon ang mga PCOS machine. Kaya naman maghahain daw sila agad ng motion for reconsideration. Kakasuhan na ang jail guard na kasabwat daw ng drug lord na si Ruben Chu sa kanyang paglalabas-masok sa kulungan sa Occidental Mindoro at pagtutulak umano ng shabu. Sinuspindi naman ang warden ng Pitan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Huling-huli ang convicted drug lord na si Ruben Chu sa videong ito na hindi lang nakakalabas-masok ng kulungan, kundi nakakapagpatuloy pa sa umano'y pagtutulak ng high-grade shabu. Kung paano niya nagagawa ito, ang gustong ipasagot sa warden ng Sablayan Penal Colony sa Mindoro Occidental, kung saan inmate si Chu. Ang warden na si Penal Superintendent 1 Resurrection Puno isinilalim din sa preventive suspension. We sent our investigator from Bucor, from these headquarters. We'll give them due process to explain
And we'll see. They are negligent, and we'll have to give them the appropriate punishment. Ang una raw na report na pinadala sa Bucor main office ay tumakas si Chu. Yun pala, nasa labas na ng penal colony at nahuli sa bypass operation ng NBI habang personal na nagbebenta ng high-grade shabu. No sacred cow. We will see whether there was negligence on the part of him in the handling of our inmates. Sasampahan agad ang kasong administratibo ang jail guard na si Arbre Duron na nagsilbing bodyguard at sinasabing kasabwat daw ni Chu. Sa ngayon, aabot na raw sa 107 at auhan ng Bucor ang nasususpinde habang 12 naman ang tuluyang dinismiss sa tungkulin sa nakalipas na 2 taon na bahagi ng paglilinis ng Bucor sa mga tiwaling kawani. Ibinunyag naman ng NBI na tinangkas silang suhulan ni Chu matapos siyang maaresto. Handa raw siya magbigay ng pera kapalit ng kanyang kalayaan. Inofferan sila ni Ruben Chu ng 15 million just to release him at hindi siya ma-file ng kaso. Pero ang doktrina ng NBI hindi ganon. Nung nakita nila yung kaguluhan na nangyari doon sa National Highway, sa junction, tumakbo po ito. May laman po niya 3 kalalakihan. We assumed na 2 doon ay inmates at saka yung isa ay prison guard. Sa ngayon, isinasailalim na sa forensic examination ang mga cellphone nila Chu at Duron para madiskubre ang iba pang kausap, kliyente at kasabwat ni Chu. Tinitingnan din ngayon ng NBI ang umano'y koneksyon ni Chu sa isang convicted Chinese drug lord na nakakulong sa Maynila. Nananatiling bukas ang NBI para sa anumang impormasyon na maaaring manggaling sa publiko kaugnay sa operasyon ng grupo ni Chu habang patuloy naman inaalam ng mga investigador ang iba't ibang mga personalidad na maaaring nakatransaksyon ng naturang sindikato. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang lalaki ang arestado matapos nilang ma-hijack umano ng isang truck sa Quezon City. Ang isang suspect ay nagpanggap pang pulis. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Nakasuot ng sombrero at pang-itaas na uniforme ng pulis. May dala pang baril. Kaya naman hindi raw nagduda ang truck driver na si Ernesto Oite nang parahin siya sa Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Pero ganun na lamang daw ang gulat niya nang akma siyang ipapasok na ng mga kasamahan sa isang nakaparadang sasakyan at bigla ring agawin ang manibela ng kanyang minamanehong 10-wheel closed van na puno ng produktong sabong panlaba. Akala ko, hinuhuli ako, kaya tumabi ako. Yung pala iba. Bigla na lang ako nilang tinulak, tapos binubukan ako pinapapasok sa van nila. Sa puntong yon, nagpumiglas na raw siya. Alam ko, hijack na yan eh. Tumakbo na ako. Pakakita ko ng tricycle, sumakay ako. Saktong mayroon kuwan doon na police, nag-checkpoint. Doon ako ninatid ng tricycle. Sumigaw na ako, na-hijack ako, tulungan niyo ako. Saktong may mga pulis sa lugar na nagsasagawa ng checkpoint. Agad siyang nakahingi na sa klolo. Hinabol ang kinumander na truck at inabutan sa Pureza Street, lungsod ng Maynila. Naaresto ang suspect na kinilalang si Romy Bacud na hindi naman pala pulis. Nakuha sa kanyang isang sombrero at athletic uniform ng pulis at kalibre 45. Nung nakuha namin to si Romeo Bacud, yung cellphone na na-recover namin sa kanya is nag-ring tapos hinahanap siya ng mga kasama niya. So from there, doon kami nag-start ng follow-up. In-entertain namin yung text. Sabi ko, inutusan namin siya na makipag-usap lang. And then, naikasa nga na ipipick upin siya somewhere dyan sa may SM Santa Mesa, Center Point. Naaresto ang isang suspect na si Romeo Umali, nagpakilalang tanod ng Caloocan City. Pinasundo lang po. Sino nagpasundo? Yung po namin, barangay chairman lang po namin. Hindi ko naman po alam na ganyan po ang istorya po niyan. Bunsod nito, iimbestigahan na rin daw ng mga pulis ang tinutukoy na barangay chairman upang malaman kung may kinalaman nga ito sa nangyaring pang-hijack. Meron pa tayong hinahanap na more or less 2 or 3 suspects dito sa dalawang kasama ng mga to. Paniwala naman ng pamunuan ng QCPD na malaki ang may tutulong sa pagsugpo sa hijacking ng paglalagay ng GPS sa mga delivery truck. Oscar Oida, naka-alerto, 24.
Autism Awareness Month, tampok po namin ang isang kakaibang coffee shop kung saan ang mga empleyado ay may mga autism at Down syndrome. At yan po ang good news ni Cara David. Bukod sa cozy ambiance, masarap na kape at pastries, ipinagmamalaki rin ng coffee shop na ito sa Libis, Quezon City ang kanilang mga empleyado. Karamihan sa kanilang mga cook, bakers at waiters may autism at Down syndrome. Pero di raw ito hadlang para makapaghatid sila ng serbisyong totoo. Kaya ang kanilang mga customer, We feel privileged that we are being served by these children because it gives us the opportunity to open our minds. dahil sa pagmamalasakit sa kapatid na may autism, nagpursige si Isabel na maitayo ang shop. What we're trying to do here is preparing them for future jobs. So, kumbaga, on-the-job training lang to for them. Gusto namin na masanay na sila, na binibigyan sila ng tasks. It would really help his social skills and following instructions. At ngayon, marami na rin daw ang naingganyong pasalihin ang kanilang mga anak na may autism at Down syndrome. Higit pa raw sa pagluluto ang natututunan ni Carmelo. Kung nakita mo yung mga dito, nagsaserve, syempre they are differently able. So pag nakikita ko sila nagtatrabaho, namomotivate pala nila ako na magtrabaho na mabuti. Tampok din sa coffee shop na ito ang ilang likha ng mga batang may autism. This is made by Denise Tan, which is one of our waitresses here, one of our servers. She makes beadworks all on her own. These are, well, greeting cards na gawa ng isang individual. Her name is Nina Bantoto. She's 18 years old and she has autism. Umaasa ang pamilya ni Isabel na sa ganitong paraan, mamumulat ang lipunan sa pagtanggap at tamang pagtrato sa mga may autism at Down syndrome. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.